Praise the Lord. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Pwede po ba nating muling palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Praise God. Kamusta po kayong lahat, mga mahal na kapatid sa Panginoon? Isang magandang hapon sa ating lahat. Kanina pa lamang sa pinakaumpisa pa lamang ng ating worship service, from call to worship hanggang sa praise and worship natin, mga kapatid, hanggang sa offering at doon sa special number. Naniniwala po ako na nararamdaman po natin ang mainit na presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating pong kalagitnaan. Amen. Amen. Parang kukunti lang naniniwala. Okay. So sa hapong ito, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Handa na po ba kayo, mga kapatid? Lahat ng handa na, magsabi ng Praise the Lord. Ayan, handang-handa na sila. Ayan, ang ating pong topic sa hapon na to, no, ay hindi na natin pahabain pa yung mga introduction, no? Kasi minsan kinukulang pa tayo ng oras. Kaya dire-diretso na tayo sa mensahe natin sa hapong ito. Ang topic natin ay Transformation, Evidence of Salvation. Ulitin nga po natin, mga kapatid, Transformation, Evidence of Salvation. Alam niyo ba, mga mahal na kapatid, importante na kung tayo po ay naniniwalang ligtas na tayo o meron tayong tinatawag na salvation, pinatawad tayo ng ating Panginoong Jesucristo bilang sa ating mga kasalanan dahil tinanggap natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas, humingi tayo ng tawad sa Kanya at tayo ay mga naging anak ng Diyos. Amen? Tayo ay inilayo ng Diyos sa kasalanan, sa kadiliman, at tayo ay inilipat ng Diyos sa liwanag. Ibig sabihin nun, mga mahal na kapatid, tayo ay lumalakad ng mayroong relasyon sa Diyos. Meron tayong relationship with God. At hindi lamang relationship with God, meron tayong tinatawag na katiyakan na tayo po ay ligtas. Ang tawag po natin doon ay assurance of salvation. Sigurado tayo na ligtas na tayo. So anytime of the day, o kahit sa oras nito, for in case dumating na yung oras na uwi na tayo sa ating tunay na tahanan, kukunin na tayo ng Panginoon. For example ako, kung sa oras nito kukunin ako ng Panginoon, right at this moment, ang tanong, handa ba ako na humarap sa aking tagapagligtas? That is a very, very, very important question na hindi po binibigyan ng halaga ng maraming tao. Di ba? Handa ba ako sa oras nito pag kinuha ako ng Panginoon? So, kailangan may assurance of salvation. Pero, bago dumating doon, mga mahal na kapatid, kasabay po ng assurance of salvation, mayroon tayong tinatawag na buhay na binago ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Transformation. Tunay nga ba na tayo ay binago ng Diyos? Ibig sabihin, kapag tayo ay ligtas, mayroon tayong relasyon sa Panginoon, mayroong nagbago sa atin. Mayroong nangyaring transformation. Kaya sa hapong ito, hayaan po ninyo, mga mahal na kapatid, na ibahagi ko po sa inyo ang mga salitang ito mula po sa Luke chapter 19, verse 1 to 10. Sa buhay po ng isang napakakilalang tao in that particular time. Ang pangalan po niya ay si Zacchaeus. Kilala niyo po si Zacchaeus? Naku, sabi nung may nagbubulungan dito, sabi, kwento namin yung Sunday school. Yan. Narinig niyo na ba yan sa Sunday school? Si Zacchaeus, naku, isa po yan sa paborito kong character sa Bible, sa Gospel. Hindi dahil pareho kaming maliit, kundi pareho kaming pogi. Ayun po ang katotohanan. Walang nag-amen. Okay. Basahin po natin. Luke chapter 19, 1 to 6. Sabi rito, Jesus entered Jericho and passing through. Pumasok si Jesus sa Jericho at tatawid siya doon. Makikidaan lang siya sa Jericho. Okay? A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was. But because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him,
since Jesus was coming that way, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Next slide po tayo. And then, tuloy po tayo, verse 7. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Let's pray. Panginoon naming Diyos, salamat po sa araw na ito. Pagpalain mo po kami. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Open our hearts and mind so that we will be able to understand your word this afternoon. Maraming salamat po, Diyos. Anoint us with your Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Yan. So, papakilala ko po sa inyo ang isang Bible character. Ang pangalan niya po ay si Zacchaeus. No? So, tingnan natin, sino ba tong si Zacchaeus? Before he met Jesus, before he encountered Jesus, si Zacchaeus was just an ordinary guy. He was just an ordinary person, just like any of us. Zacchaeus was a sinner, just like me. No? So, pare-pareho po tayo ng condition. Without Christ, we are all sinners. Zacchaeus was a sinner. And not only that, no? He was a tax collector who became rich by cheating the taxpayer. By the way, si Zacchaeus po kasi, nung time na siya po ay, nung time na yon na siya ay chief tax collector, ang Israel po, particularly ang Jerusalem, ay under po ng Roman Empire. So, si Zacchaeus po ay hindi po siya nagtatrabaho under the government of Jewish state. Sa halip, he was working for the Roman Empire. So in other words, siya po ay employee ng Roman Empire. So nagtatrabaho siya sa gobyerno ng Roma. So siya po ay naitalagang chief ng mga tax collector. Ano ba ang tax collector? Sa panahon natin, ito po ay yung BIR, Bureau of Internal Revenue. Maniningil ng buwis. No? At dahil po si Zacchaeus ay nagtatrabaho as tax collector under the Roman government, kaya niyang mandaya. No? Kaya niyang gamitin yung kanyang position to cheat anybody. So, dahil sa kanyang galing sa accounting, no, sa pera, sino dito yung mga accounting? Mga nanay, magagaling yan sa mga accounting ng mga nanay, taga-account. Di ba? Pagdating pa lang ng mister niya, asan ang sweldo mo? Bilangin ko nga. Accounting yun. Accountant yung mga nanay natin dito. Meron ba dito ganon? Ha? Yan. Parang napapangiti yung iba. Okay. So anyway, tuloy tayo. No? So dahil sa magaling itong magkwenta-kwenta itong si Zacchaeus at matalino siya, no, nagawa niyang dayain ang maraming mga tao. Yung mga taxpayers. So yung iba, imbis na magbabayad lang ng, let's say, 5%, sisingilin niya yun ng 4 times. So 5%, gagawin niya 20% yung singil niya. Yung mga magbabayad dapat ng 10%, gagawin niyang 50%. So ganun katindi yung paniningil ni tax collector, ni Zacchaeus, no? Kaya yung maman si Zacchaeus. So he was a cheater tax collector. And then, so mayaman siya. May wealth, may kayamanan siya, may pera siya, marami siyang lahat ng mga bagay na kailangan niya. Meron siyang gano'n, no? But he has one problem, no? His height. His height. Ako, never ko naging problema ang height ko. Never ko naging problema.
I thank God, no? Salamat sa Diyos sa aking height. Never ako nag-complain sa Lord, no? Sa aking kakyutan. Amen. Okay. Napaparami yata ako. Okay. He has a problem, and that is, he has very short guy. No, maliit lang siya. Ayan. So, salamat sa mga cute na maliliit, no? Kaway-kaway dyan. Na maliliit. And then, he heard that Jesus was passing by and wanted to see him. Wow! Alam niyo po, kahit na ganun ka sama si Zacchaeus, when he heard about Jesus Christ, he had this, what we call the personal interest to know Jesus. Ano? Makasalanan siya. Kumbaga sinusukan siya ng mga ng mga iba pang mga Hudyo. No? Kasi si Zacchaeus ay isang Hudyo. Pero ayaw ng mga Hudyo sa kanya. Bakit? Kasi ang tingin sa kanya ng mga Hudyo, number one, he is a traitor. He was a traitor. Bakit? Kasi nga he was working under the Roman government. No, nagtatrabaho siya hindi para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Roman soldiers, Roman government, na siyang umalipin sa kanila. So ang tingin sa kanya ng mga iba pang kapwa niya Hudyo ay siya ay traidor. Hindi lamang yon, siya din ay publikano. At ang tingin ng mga Hudyo sa mga publikano ay makasalanan. Sinner. No? Pero kahit na ganun ang tingin ng tao sa kanya, he was a cheater, is a traitor, sinner, no? But he wanted to see Jesus. Yan yung kakaiba kay Zacchaeus. Amen po ba? Na kahit na sa kabila ng kanyang napaka madilim na background ng buhay niya, ay mayroong natitirang desire sa kanyang puso to know Jesus. Kaya lalapit siya sa Panginoon kahit anong mangyari. Gusto niyang lumapit sa Panginoong Jesus. Gusto niyang makilala ang Panginoong Jesucristo. Gusto niyang maramdaman ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, tulad ba ni Zacchaeus, ganyan po ba tayo? Do we want to really experience the grace of God? The grace of the Lord? Amen? Sa kabila ng ating makasalanan, sa tayo ay mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon, di ba? Pero katulad dapat ni Zacchaeus, dapat ganyan tayo. Lapit tayo sa Panginoon. No? Kapag ka nagkakamali tayo, huwag tayong magdadalawang isip na lumapit ulit sa Panginoon. Pag nagkasala tayo, just go back to the Lord. Return to the Lord. At alam nyo, ang Panginoon, pagka lumapit tayo sa Kanya, pagka sinalubong niya tayo, hindi po sarado ang Kanyang mga kamay sa pagsalubong sa atin. Kundi He will always open His arms para tanggapin tayong lahat. Amen po ba? Ganyan ang biyaya ng Panginoong Jesus sa ating lahat. Amen. Now, let's continue. Ito naman po yung kanyang mga obstacles na nilampasan niya. Obstacle that Zacchaeus faced. Okay? So number one, Zacchaeus was a very short man. So when Jesus Christ was passing by, he wanted to see Jesus. Gusto niya makita si Jesus, no? Kasi nung time na yun, parang we can compare Jesus dun sa mga natin ngayon, yung mga sikat na mga BTS ngayon, di ba? Yan, mga sikat na artista. Very popular si Jesus Christ. He was performing miracles. He was preaching about the kingdom of God. And then people gathered all around from different places just to meet Him, just to see Jesus. And then one of them was Zacchaeus. He wanted to see Jesus Christ, but because he was very short, he couldn't see Jesus from his place, from where he was standing. No? Yung mga tao ang tatangkad. So, ang ginagawa ni Zacchaeus, tumiting kayo si Zacchaeus. Gusto niyang makita si Jesus, mga bata. Naging Sunday school, no? He wanted to see Jesus. Paraanin niyo ako. Ay, gusto ko makita si Jesus. Gusto ko makita si Idol. Ayan. No? Yung mga tao, laki ng katawan. No?
May mga kulay pang buhok. Di ba? Oh. And then, pero ano nyo, talagang hinahawi niya yung crowd. Pero walang gustong magbigay sa kanya ng daan. Walang gustong magbigay sa kanya ng space. And then, biglang sabi ni Zacchaeus, ano ang gagawin ko? Gusto kong makita si Jesus. Gusto ko talagang makausap si Jesus. Anong gagawin ko? And then, pagtingala niyang ganon, nakita niya, puno ng santol. Ay, hindi pala santol. Ano yun? Sycamore tree. Sycamore fig tree. Ang problema, doon po sa sycamore ay maraming tinik. No? So, Zacchaeus was very sure Jesus was surrounded by the crowd and the people didn't let him to push through either. And then a sycamore fig tree has a lot of thorns. Nakita na ba kayo ng, ano ba yung puno natin na dito sa Pilipinas na may mga tinik, yung branch, yung katawan niya? Alam niyo yung kamatsili? May tinik po ba ang kamatsili? Yan. Parang ganyan, no? At ang sycamore, kagaya ng kamatsili yon, no? Doon sa katawan niya, wala pang masyadong tinik. Pero hanggat umaakyat ka, pataas ka ng pataas, hanggang doon sa kanyang branches, maraming tinik. Doon sa katawan, walang masyado, pero doon sa sanga, maraming tinik. So can you imagine, si Zacchaeus, ganyan ang ginawa niya. Because he wanted to see Jesus, people were gathering around Jesus Christ. He could not see Jesus. Hindi niya makita si Jesus. Ano ginawa ni Zacchaeus? Gumawa siya ng paraan. He climbed up the sycamore fig tree. Siguro habang umaakyat si Zacchaeus, no, na-imagine ko, sabi niya, aray ko po. Ano? Bawat hawak niya, aray ko po. In English, in my country, ouch. Pagdating niya doon sa may pangatlong branch, puro sugat, dugo-dugo na yung kamay niya. Yung siko niya, puro dugo na. Pero he endured all of those obstacles just because he wanted to see Jesus. Have you ever experienced that you want to see Jesus, you want to come to the church, you want to join Bible study, you want to join prayer meeting, you want to join Bible training school, Sunday school, and then some people, in some cases, they don't want you to go. They don't want to allow you. Halimbawa, mga nanay, di ba? Gusto nyong magsimba, pero hinahadlangan kayo ng inyong mga mister. May mga ganun ba? Di ba? Minsan may ganun. Meron kong kakilala noon, nung nasa Cagayan pa po kami, may isang nanay doon. Laging nagsisimba doon sa simbahan natin doon. Na-pioneer nating simbahan doon. At lagi siyang, bagamat masaya siya na nagsisimba, pero makikita mo rin sa kanya yung may malungkot, no? May kalungkutan din siya. Until one day, tinanong namin siya, Sister, kamusta kayo? Bakit hindi mo iniimbitahan yung mister mo? Sabi ko sa kanya. Bakit ikaw lang ang nagsisimba? So, sana may time na ma-meet namin ang husband mo. Biglang humagulgol ng iyak. Yun lang yung tanong ko. Sabi ko, sana makasama namin ang asawa mo. Iyak siya. And then sabi niya, Pastor, pag-pray po natin ang asawa ko. Bakit? Sabi ko, bakit po? Kasi yung asawa niya, ayaw pala siyang payagan magsimba. Tumatakas lang pala siya every Sunday. Tumatalon siya doon sa bintana nila para lang makasimba sa church. Dahil pag nalaman ng asawa niya na siya po ay nagsisimba sa born again, bubugbugin siya nito. Mga kapatid, may mga ganong kaso. O, halimbawa mga kabataan, na-experience nyo ba na gusto nyo magsimba pero hinahadlangan kayo ng nanay, tatay ninyo kasi, ay, naku, huwag ka sumamba dyan. Born again yan. Hindi totoo yan. No? Na-experience ng ibang mga kabataan yan. Sa ibang mga simbahan, na-experience nila. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Mga kabataan na nandito. Kung hindi nyo na-experience yan, dahil yung mga nanay at tatay nyo, they allow you. No? Pinapayagan kayo na magsimba. Purihin ng Panginoon. Pero may ibang mga young people na dumadaan sa ganung mga klaseng persecution.
No? And Zacchaeus, no, hindi iba kay Zacchaeus yung ganong experience. He experienced this kind of obstacles. Maraming mga hadlang para siya ay makalapit sa Panginoon. Pero he endured it. Why? Because he wanted to see Jesus. And not only that, criticism also from other people. No? Bilang isang tax collector, kilala siya sa kanilang lugar, maraming tao nakakakilala siya sa kanya, he was very famous. And then makita ka na nandoon sa puno ng sikamoro, nakakahiya yun. Di ba? Imagine mo, isang sikat na tao, isang famous na tao, sa kanilang lipunan, sa kanilang society, nandoon sa puno ng sikamoro. Katuwa-tuwa yun. Ibig sabihin, katawa-tawa o kaya ay pwede siyang pagtawanan ng mga tao. Pero binaliwala yun ni Zacchaeus. Binaliwala niya yung crowd, binaliwala niya yung tinik ng sycamore tree, binaliwala niya yung criticism ng mga tao sa kanya. Bakit po? Sapagkat nais niyang makita, makilala, ma-encounter ang Panginoong Jesus. Alam niyo kung talagang totoo na gusto nating ma-encounter ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, kahit ano pang hadlang, mga kapatid, walang makakahadlang sa atin, walang makakapigil sa iyo na lumapit sa Panginoon kung talagang desire mo, gusto mong makilala ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Babaliwalain mo yung mga persecution, babaliwalain mo yung mga hadlang, yung mga bagay na pwedeng pumigil sa iyo sa paglapit mo sa Panginoon. Bakit? Kasi mayroon kang malalim na desire na makilala ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Amen po ba? Mayroon ba tayong ganoon, mga kapatid? Do we have this kind of deep desire to know Jesus, to know the Lord, to know God, na magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, malalim at personal na relasyon sa Panginoon. Hindi lamang natin siya kilala sa pangalan, kundi magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Diyos na buhay. Amen? Yan po ang panalangin natin. Yan po ang panalangin ko sa bawat isa sa atin. Hindi lamang tayo nagsisimba every Sunday, tapos pag-uwi natin, balik sa dating buhay, di ba? Dapat every Sunday is a different experience. It's a personal encounter with the Lord. Na dito natin nakakasama ang Panginoon. Dito natin na-encounter ang Panginoon. Na kapag labas natin ng simbahang ito, ng bahay-sambahang ito, dala-dala natin sa ating mga puso ang ating mga napag-aralan, dala-dala natin ang ating mga karanasan sa Diyos, ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. At pagdating natin sa ating mga pamilya, ibinabahagi natin ang mga biyayang ito sa kanila. Amen? Di ba napakasarap na tayo ginagamit ng Panginoon sa ibang tao, maging sa ating pamilya. Praise the Lord. Amen? Tuloy po tayo. The invitation of the Savior. Sabi dito, Jesus said, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Wow! Di ba kayo nagulat doon? Amen? Si Zacchaeus ang gustong makilala ang Panginoon. Si Zacchaeus ang gustong ma-meet si Jesus. But it was the Lord Jesus Christ who invited Zacchaeus. No? Habang naglalakad ang Panginoong Jesucristo, bigla siyang napatingala. And then, sa dami-dami ng tao, sa dami-dami ng crowd, napakapal na crowd, ang daming tao, it was just a short man who captured the attention of the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Napakadaming tao. Pero, iisang tao lamang ang napansin ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Hindi ko ma-imagine, mga kapatid. The grace of God, the grace of the Lord. Kung minsan, ang daming tao lumalapit sa Panginoon. Pero yung sincere heart, yung tao lamang na mayroong sincere heart,
napapansin ng Panginoong Diyos. Amen? Just like Zacchaeus. Just like Zacchaeus. And not because si Zacchaeus, hindi siya dahil nagpapapansin siya. Hindi dahil sa nado siya sa puno ng sikamoro kaysa napansin ng Panginoong Yesus. Napansin siya ng Panginoon dahil dala-dala ni Zacchaeus ang isang malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Nakita ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sincerity, yung kanyang sinseridad, yung kanyang pagnanais na lumapit sa Diyos. Na walang halong pagkukunwari. Na binaliwala ni Zacchaeus lahat ng anumang bagay. He wanted to see Jesus. Mga kapatid. And the Master, the Savior, did not ignore Zacchaeus. Hindi po siya binaliwala ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Zacchaeus, I must go to your house today. Alam niyo ang ibig sabihin, mga kapatid? Pag lumalapit tayo ng sincere sa Panginoon, sino mang lumalapit ng sincere sa Panginoon, sino mang lumalapit sa Panginoon ng may tunay na pagsamba, tunay na pagpapasalamat, tunay na pagpupuri sa Panginoon, hindi kailanman i-ignore ng Diyos. Hindi niya i-ignore. Pasensya na kayo. Pero alam niyo po, habang binabasa ko ang storya na ito ni Zacchaeus, hindi ko po mapigilan na maiyak sa sobrang pagpapasalamat sa Diyos. Naku, paano niya tayong tinitingnan? Na kahit na sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga pagkakamali natin, maraming beses kakasala tayo. Maraming beses na dadadapa tayo. Nalulugmok tayo sa kasalanan. Pero binabangon pa rin tayo ng Diyos. Binabangon ka pa rin ng Panginoon. Niyayakap ka pa rin ng Panginoon. Hindi ko lang ma-imagine kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Yung pag-reach out ng Panginoon sa atin. Hindi tayo ang nagre-reach out sa Kanya. Siya po ang nagre-reach out sa atin. Araw-araw yan. Araw-araw. God is reaching for us. God is reaching for you. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung pagkakamali mo. At tinitingnan ng Panginoon yung puso natin na gustong lumapit sa Diyos. Gustong maramdaman natin yung kanyang biyaya. Yung biyaya, yung grace ng Lord sa ating buhay. Kaya wag niyo pong ipagwawalang bahala ang biyaya ng Diyos. Wag niyong babaliwalain. Hanggat nandiyan ang biyaya ng Lord sa atin, tanggapin natin ang biyaya ng Lord. Hallelujah. And Jesus said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. I must stay in your life. I want to be part of your life. And Zacchaeus immediately came down from the tree and welcomed Jesus to his house. Wow. Believing alone is not enough. You must follow and obey. Si Zacchaeus, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay mo. Baba agad siya. Maraming tinik yung sycamore tree. Hindi pinansin yun ni Zacchaeus. Nung sinabi ni Jesus, Zacchaeus, let's go to your house. Alam niyo po, nagpaduos-dos si Zacchaeus, pababa. That is because the one who invited him is the Master, the Savior.
And then let's go to other side, slide. Zacchaeus responds. He gave half of his possessions to the poor. Eh sabi niya, Lord, look Lord, sabi niya, narito po ang aking mga kayamanan, narito po yung aking mga pera, ibibigay ko po. At kung meron pa po akong mga dinaya, marami pa akong mga na-cheat, I will still return the money to them. Grabe. Grabe yung response ni Zacchaeus. He paid back 4 times the amount to every person that he had cheated. And these were not just good works, they were the signs of a man who was transformed within. Makita natin dito yung transformation sa puso ni Zacchaeus. Hindi lamang yung kanyang action, hindi lamang yung kanyang pagbabalik ng mga perang dinaya niya mula doon sa mga tao, kundi makikita natin yung transformation within. Mga mahal na kapatid, importante na ang transformation mag-i-start sa loob at magmamanifest sa labas. No, mga kapatid? Hindi pwede yung makita muna sa labas yung transformation pero wala namang pagbabago sa puso. Pagka ganun, yung ating action, yung respond natin only by action but without changing our heart, without changing within our hearts, without changing our heart, our self, hindi nagbago, walang transformation, yung pong ginagawa natin sa action, matitigil din yun. Pero kapag nagbago ang puso natin, nagbago ang kalooban natin within our hearts, nagkaroon ng transformation, yung action natin, tuloy-tuloy, yung pagbabago sa labas, yung ginagawa. Amen? Pag yung action lang ang nagbago sa'yo, yung panlabas lang nagbago sa'yo, bukas makalawa, balik pa rin tayo sa kasalanan. Balik tayo sa dating buhay. Pero kapag ang nagbago sa atin ay ang ating puso, yung ginagawa natin, yung action natin, tuloy-tuloy yon, araw-araw yon. Bakit? Kasi ang puso ang nagbago. The heart has been transformed by God's grace. And Jesus responds today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Anong dahilan, mga kapatid, bakit naparito ang Panginoong Yesus? Anong dahilan kung bakit naparito ang anak ng tao, si Jesus? Bakit po? To seek and save the lost. Para hanapin at iligtas ang mga nawala. Kabilang tayo ron. Kabilang ka sa mga hinanap ng Panginoon. Sa mga iniligtas ng Diyos. Hallelujah. Amen? Next slide. Remember this, the word save and salvation means to rescue, to save from harm, to heal, and make whole. Gagawin tayong buo ng Diyos. That is the meaning of salvation. Salvation is the continuing change Jesus brings into our lives. Ang tunay po na kaligtasan ay ang patuloy na pagbabago na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Binigay niya sa ating buhay. Number 3, Jesus brings a new power to live in right relationship with God and others right now. Binigyan tayo ng kakayanan ng Panginoon na mabuhay at magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Kakayanan na mabuhay, magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Next po. Number 4, Jesus brings new purpose as He invites us to join Him in His mission of seeking and saving the lost now. May mission ka. May purpose ka. Kaya ka sinave ng Lord, kaya ka niligtas ng Lord, hindi para maupo ka lang dyan. May mission ka, kapatid. May purpose ang Diyos sa buhay mo. And that is also makasama ng Panginoon sa pag-i-invite din ng iba. No? Nadalhin sa kanyang bahay, sa kanyang bahay sambahan, sa kanyang tahanan, upang ang iba rin ay makakilala sa Diyos. The ongoing change that Jesus continually brings into our lives affects others around us and brings wholeness to their lives. Yung araw-araw na pagbabago sa buhay mo, alam mo, mga kapatid,
pagpapala yan para sa iba. Yung testimony mo, yung buhay mo na binago ng Panginoon, sooner or later, yan po ay magbibigay ng effect sa iba. They will see God in your life. They will see the love of God in your life. They will see the grace of Jesus in your life. And you will give impact. You will magbibigay ka ng impact sa ibang tao. Yung impact ng iyong pagiging Kristiyano. Amen? Hallelujah. Jesus says, today salvation has come to this house. Zacchaeus' new life will bring new life to everyone in his household, starting that day. Yan ang ibig sabihin nun. Nung sinabi ni Jesus Christ kay Zacchaeus, today salvation has come to this house. Ang ibig sabihin nun, Zacchaeus' new life, yung bagong buhay ni Zacchaeus, ay magbibigay ng bagong buhay sa iba. At sa kanyang tahanan. Starting today. Gusto niyo po ba yan, mga kapatid? Gusto niyo po ba na gamitin kayo ng Panginoon? Just like Zacchaeus, ginamit ng Panginoon si Zacchaeus. Gusto niyo po ba na maging kagaya kayo ni Zacchaeus? Na binago kayo ng Panginoon at gagamitin kayo ng Panginoon para yung ibang tao din ay makaranas din ng tunay na pagbabago sa buhay nila. Magkaroon ng tunay na transformation. Hindi fake transformation, kundi tunay, totoong transformation sa ating buhay. Amen? Next slide. Zacchaeus transformed life. Ito po ang mga nagbago kay Zacchaeus. The man became the child. Before he was just a man, a rich man, a wealthy man, a tax collector man, but when he encountered Jesus, he became just like a child of God. John 1:12, ano sabi doon? Ang sino mang tumanggap sa Kanya, ang sino mang naniwala sa Kanyang pangalan, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, mga kapatid, binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. So we can call Him Abba Father. Abba Father, pag tinawag natin ang Lord ng Abba Father, meron kayong intimate relationship with God. Ang ibig sabihin ng Abba Father, like my daddy, my papa. Ganon. Abba Father, Apa, Tatay. No, intimate relationship with your Heavenly Father. At yung lamang tumanggap kay Jesus, naniwala sa Kanyang pangalan, ang mayroong ganong klaseng relationship with God. You can call Him your Abba Father. And the sinner became forgiven, justified. 1 John 1:9. Kung tayo daw po ay i-confess natin ating mga kasalanan, siya ay tapat at tayo ay Kanyang patatawarin sa lahat ng ating mga pagkakamali. The rich man became poor. He was so rich, financially, he was so rich, but he was poor in spirit. He was spiritually poor. But when he encountered Jesus, he became poor financially. Why? Because he returned all the money. Wala nang natira kay Zacchaeus. But he became rich in the eyes of God. Ewan po ba? Gusto niyo po ba na rich kayo financially, but poor in the spirit? Poor in the sight of God? O gusto niyo na kahit na poor tayo, but you are rich in the sight of God? Let them say, poor, but I am rich in Jesus Christ. Amen po ba? Hallelujah. The host became that guest. Siya yung may-ari ng bahay, and yet, Jesus Christ invited him. Saan ka nakakita ng ganun? Amen? Si Jesus lang ang nakakagawa nun. Si Jesus lang yung nakakagawa ng, ikaw yung may-ari ng bahay, pero siya yung mag-i-invite sa'yo, papasok tayo sa bahay mo. Bakit? He owns our life. He owns you. He owns me. Yung bahay mo, bahay ng Diyos. Amen po ba? Kung ano ang pag-aari mo, pag-aari yan ng Diyos. That is the reason why He can invite Himself to enter your house. Zacchaeus, come down. I must go to your house right now. It is not your house. It is my house. Let's go. Let's eat together. Kain tayo, Zacchaeus. Amen po ba? So, the host became the guest.
Si Zacchaeus naging guest, si Jesus ang naging host. The master became the servant. Dati siya yung nag-uutos sa mga tao. May mga tauhan si Zacchaeus. Di ba? But when he encountered Jesus, everything changed. Now, he is now the master because Jesus now is the master and Zacchaeus now is the servant of God. Gusto niyo po ba yung ganong klaseng transformation, mga kapatid? Gusto niyo po ba na transformation na kagaya ng transformation ni Zacchaeus? Praise the Lord. Praise the Lord. Magkaroon tayo ng tunay at ganap na kaligtasan sa harapan ng Diyos. At magkaroon tayo ng tunay na pagbabago, hindi sa ating panlabas na gawa, kundi sa ating puso, sa pinakakalooban natin. Unahin nating baguhin ang laman ng ating puso. Pag nagkaganon, ang ating gawa, ang ating salita ay magkakaroon din po ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.